Inilatag ng MMDA ang kanilang mga hakbang para maiwasan ang matinding pagbaha na naranasan sa Metro Manila noong nakaraang linggo. Sapat na ayuda sa mga sinalanta, pinatitiyak naman ng mga kongresista. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Binigyang diin ng MMDA na may iba't ibang hakbang na sila para makontrol ang pagbaha sa Metro Manila. Sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development, iginiit ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na sa ngayon may umiiral namang drainage system sa NCR pero dahil sa tindi ng buhos ng ulan nitong nakaraang linggo dulot ng bagyong Karina at habagat, sumobra na ito sa kapasidad. Sa harap ng mga kongresista, inilatag ng MMDA ang kanilang mga hakbang para maiwasan na ang delubyong nangyari. Gayon din ang kanilang mga plano pa para mapaigting ang kanilang sistema. Ito po yung time-lapse para ipakita po namin yung bilis po ng pagbaba naman ng baha. At para ipakita po na yung ating pumping stations naman po, lahat po ay gumagana na talaga naman pong epektibo sa pagpapababa ng tubig baha. Like EDSA Orense, in 9 minutes po, especially after matanggal po yung basura, ay nawala po yung tubig. Humarap din ang mga opisyal ng iba't ibang LGU para ibahagi ang kanilang karanasan. Mungkahi ni Muntinlupa Mayor Rufy Biason sa komite, pag-aralan din ang epekto ng mga reclamation projects sa NCR sa flood resiliency ng rehiyon. Pagtitiyak naman ni House Committee on Metro Manila Development Chair Rolando Valeriano, pinakikinggan nila ang lahat ng panig at patuloy silang tutulong para mapaigting pa ang flood control measures ng gobyerno. Nagpatawag po kami rito, hindi na para magsisiyang kami sa gobyerno, sa private. Nagpatawag po kami rito para mabigyan lang ng linaw at the same time, what is the plan, lalo na ng mga concerned agency, yung master plan nila, the short-term and the long-term plan, at kung paano makakatulong ang committee na to in aid of legislation para nang sa ganon, wag nang maulit or maiwasan yung ganitong pangyayari. Sa ngayon, pinatitiyak din ng mga mambabatas ang patuloy na pag-asiste ng pamahalaan sa mga nasalanta ng kalamidad. Ayon kay House Deputy Speaker David Suarez, ngayong linggo, ipagpapatuloy rin ng liderato ng Kamara ang pagkakasa ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair para makapaghatid ng iba't ibang ayuda at serbisyo sa ating mga kababayan. Sa nakalipas na mga dumaang buwan, nakaka 22 or 23 BPSF na po tayo sa buong bansa. At sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez, nakikita po natin na mabilis po natin na ihahatid ang mga ayuda, tulong sa ating mga kababayan. Ito yung sinasabing bringing the government closer to the people. And perhaps no other way to manifest this by bringing all these funds and services down to the grassroots level. Ngayong budget season na sa Kongreso, nangako rin ang liderato ng Kamara na babantayan nila ang pondo para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa ilalim ng 2025 national budget. Dati na kasing nabawasan ang pondo nito kahit pa isa ito sa mga pangunahing programa ng gobyerno para sa vulnerable sector. We will make sure na hindi mangyayari yun. No? Kasi marami pong kababayan natin na ang nakalinya para tumanggap nitong benepisyong ito, itong tulong na ito mula sa ating gobyerno. Let us not forget, just last week when Ferdinand Bongbong Marcos, our president, delivered the State of the Nation address, kinilala niya yung 2 success stories ng 4Ps program. So nagpapatunay po ito na magandang intensyon ng programa, matagumpay ang programa na dapat pinopondohan yung programa. At kung kailangan pa, dagdagan pa natin ito, dadagdagan pa po natin ito. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.